cash price na 155,000 pesos. Alin sa dalawa ang bibilhin mo? Si NMAX version 3 or si PCX 160? Bago matapos ang taong 2025, ngayon pong December 29, 2025, gawan lang po natin ng comparison review itong dalawang makikisig na motor sa harap natin. At baka ito rin pong dalawang motorsiklo na to ang pinagpipilian nyo, so sana makatulong po ang gagawin nating comparison video. Nandito po si Yamaha NMAX 155 version 3 na standard variant. At nandito naman po si Honda PCX 160 version 2 na Road Sync Edition. Ito pong dalawa ang napili natin i-compare dahil hindi po sila nagkakalayo ng presyo. Ayan, isa-isahin natin ha. 155,900 pesos ang cash price dito po sa NMAX version 3 na standard. At nasa 155,850 pesos naman po ang cash price dito sa PCX 160 version 2 na Road Sync Edition. So pareho na nga po sila naka-ABS. So kita nyo 50 pesos lang po ang kanilang diferensya. I-screenshot nyo na lang po yung kanilang mga installment basis sa down payment, 1 year, 2 years at 3 years na terms. So madali naman pong mamili sa dalawang ito. Kung ang hanap nyo po ay aerodynamics design na forma, syempre dito po tayo sa PCX version 2. At kung aggressive at futuristic naman po ang looks, dito naman tayo sa NMAX version 3. Anyway, kahit ano po ang mapili nyo sa dalawang ito, dahil trusted brand naman po siya, kaya sigurado pang matagalan na tibay ang ibibigay sa atin ng dalawang motorsiklo na to. May dalawang kulay po na papagpipilian tayo dito sa NMAX version 3 na standard. Ito nga pong black, meron din po itong light gray. Kahapon na andito lang po yun so nawala na, nakuha na po ata. So yung isa po nandun yun po yung TechMax. And then, tatlong kulay naman po ang available dito sa PCX 160 version 2. Ito pong nasa harap natin, pearl padeless white. And then, meron din po itong matte solar red metallic. And then, matte gunpowder black metallic. Pagdating sa body design, mapapansin nyo, napakalinis sila, kaya napaka-premium po ng datingan. Wala po sila parehong decals design. Ang makikita lang po natin, emblem. And then, dito yung kanya po model name na NMAX, na silver po ang kulay. At sa PCX naman po, kulay gold yung kanya pong emblem na PCX 160. Bukod doon, okay dito yung logo ng Yamaha syempre sa side profile. At dito naman po sa Honda, naka-sticker lang nandito po sa windshield nakadikit. Sa lighting system naman po, medyo lumamang itong si NMAX version 3 kasi mapapansin nyo dito sa gitna, meron po siyang projector lamp. So malakas po ang liwanag nito. Yun nga lang po, medyo direct siya, di ba? Hindi siya nakayuko. So medyo nakakasilaw yan pag nakasalubong po natin. High beam at low beam. And then sa DRL, nandito po sa pagitan ng kanyang headlight. At ang turning signals po, kasama na rin po rito sa buong frame ng headlight. So ayan, naka-vertical po yung position ng kanyang turning signals, kaya maganda, kitang-kita. At dito naman po sa PCX, maganda siya kasi malapad. So yung kanya pong B-shape na DRL, ayan, mahaba. And then nasa pinakataas yung pong turning signals. So maganda, mataas din ang level, kitang-kita na makakasalubong. Na maganda rito, nakayuko po yung kanyang headlight kaya hindi po tayo masisilaw. Although wala po siyang projector lamp kundi LED lang. And then dito po sa windshield, pareho po itong non-adjustable.
Pero pwede po tayong mag-convert. Nasa bracket naman po yon kung gusto natin maging adjustable. Lagay lang tayo ng bracket para ma-move natin yung kanyang windshield. So pareho naman silang tinted na black. And then dito naman po sa taillight, kung mapapansin nyo, magkakabukod po dito sa NMAX version 3 yung kanya pong stoplight at turning signals. Unlike dito po sa PCX, yan isang buo siya. Magkakasama na ang turning signals and then stoplight, taillight. Then all LED rin po yan mga riders. And then dito po sa front wheel, kung mapapansin nyo, malaki po ng 1 inch ang wheel ng PCX 160. Nasa size 14 po yan and then kulay bronze. At size 30 naman po ang wheel ng NMAX version 3 na glossy black naman po ang kulay. And then ang gulong po ng NMAX version 3 may size na 110 by 70 by 13. And then IRC tubeless po. At dito naman po sa PCX version 2, 110 by 70 by 14. Pareho po silang IRC na tubeless. Pareho po silang telescopic fork ang front suspension. Napansin ko lang medyo mas mataba po ang inner fork nitong sa NMAX version 3. At protected po siya ng front fender na plastic mga riders ha. Medyo makapal. At dito naman po sa PCX 160 ha, malapad din po yung kanyang front fender. Hindi na natin kailangan lagyan ng extension. Isang buo na siya. Sa rear tire naman po ng PCX version 2, 130 by 70 by 13. Medyo maliit po yung wheel dito sa rear, kaya maliit na 1 inch. At dito naman po sa NMAX version 3, ang size po ng rear tire ay nasa 130 by 70 by 13. And then dito na po tayo sa front brake. Sa PCX version 2, naka single disc na meron pong dual piston caliper. And then equipped na rin po siya ng single channel ABS dito sa front. Dito naman po sa NMAX version 3, nasa right side po yung kanyang disc. Unlike sa PCX version 2, nasa left side. So dito naman po sa front brake ng NMAX version 3, single disc na meron pong single piston caliper. Equipped na rin po siya ng dual channel ABS. Lumamang si NMAX pagdating sa braking system dahil naka dual channel ABS nga po siya. Single channel ABS lang po sa Honda PCX. So isa nga po itong advanced safety features ng NMAX version 3 na kumokontrol sa braking system both sa front at rear wheel. Piniprevent po ng ABS na mag-lock up ang ating wheels during hard braking or panic braking, resulting to shorter stopping distances, better stability, and enhanced control lalo na po sa madudulas na daan. Pareho din po silang merong traction control system. Isa rin po itong safety features para sa braking system ng ating mga motorsiklo. Ang trabaho naman po ng TCS ay minomonitor niya ang wheel speed, especially ng rear wheel. In case na mas mabilis ang ikot nito kaysa sa front wheel, ay kusa po mag-a-apply ng brake para bumalanse ang ikot ng dalawang gulong. So sa pamamagitan po nun, maiiwasan natin na mag-slide lalo na sa madudulas, magbubuhangin at malulumot na kalsada. Po sa rear suspension, equal lang po sila. Kita nyo naman, no? Pareho po silang naka-dual shock absorber na meron na pong sub-tank. So ang kulay po ng sub-tank dito sa NMAX version 3 ay kulay bronze. At kulay gold naman po dito sa PCX version 2. Pareho po yung non-adjustable mga riders ha. And then sa rear brake, pareho na po silang naka-single disc sa rear. At naka single piston caliper po dito sa PCX version 2. So wala po itong ABS. Unlike po dito sa NMAX version 3, equipped na rin po siya ng ABS dito sa rear. Okay, single disc na naka single piston caliper din po. Stock na muffler naman po, pareho naman sila naka-upright. Medyo bulky nga lang po ang shape ng muffler dito sa NMAX version 3. At plastic na heat guard. And then maganda rin yung kanyang radiator cover, mga forma. At dito naman po sa PCX version 2, kita nyo medyo oblong po yung kanyang muffler. At plastic din po yung heat guard. Yung radiator cover niya, maganda rin naman ang forma. Pareho din naman pong standard yung kanilang CVT. Ganon din po dito sa PCX version 2. At naka-enhanced Smart Power Plus na po sa engine itong si PCX version 2. At Blue Core engine technology naman po dito sa Yamaha version 3. At sa starting system, pareho po silang wala ng kickstart. Then pareho din pong merong kill switch sensor yung kanilang mga side stand. Pareho din pong aluminum sa footrest. Maliit nga lang po dito sa NMAX. At dito naman po sa PCX version 2 ay malapad siya. Kahit walang rubber okay lang at magaspang na naman. Sa footboard pareho po silang extended. Medyo mas mahaba nga lang po sa NMAX version 3. Bago po natin i-check yung kanilang mga upuan, pakita ko lang po yung mga grab bar nila. Dito po sa PCX version 2,
hindi siya halata, parang kasama siya sa body, di ba? Pero grab bar po ito mga riders. Tatanggalin natin tong takip na to para makapagkabit pa po tayo ng additional na top box bracket para sa ating top box. At dito naman po sa NMAX version 3, grab bar lang po siya. So kung maglalagay po tayo ng top box, kailangan pa po natin ng bracket. Sa mga upuan nila, check natin. Okay, dito po sa PCX version 2, naka two-tone po siya. Single stitch na kulay brown. Maganda po yung kanyang tabas, malalim dito sa rider seat. Kahit mataas po dito sa back rider, flat naman po siya. Ayan, napakapulido po ng kanyang seat cover. And then, malambot din po siya mga riders. At dito naman po sa NMAX version 3, ayan, one tone lang po siya. Isang buo siyang seat cover, wala nang stitch. At ganoon din po, malalim yung shape ng kanyang upuan. Kaya magiging komportable po ang ating rider at back rider. Dahil hindi siya masyadong titiyad. Nga pala, dito po sa PCX version 2, meron po itong seat height na nasa 764mm. And then 135mm naman po sa ground clearance. At tumitimbang po ito ng wet weight na 133 kilos. And then medyo mataas po ang seat height itong si NMAX version 3, nasa 770mm. At meron po siyang 125mm na ground clearance, mababa ng konti sa PCX version 2. At tumitimbang naman po ito ng 132 kilos sa weight. So almost magkasing bigat lang sila. Mataas lang ng 1 kilo po dito sa PCX version 2. Check na po natin yung kanilang mga underseat storage. So dito po sa NMAX version 3, kasya naman po dito ang full face helmet. So may capacity po ito na nasa 25 liters. At dito naman po sa PCX version 2, kita nyo mas mahaba siya. So nakapag-fit na rin po ako dito ng full face helmet. So meron po itong underseat storage na nasa 30 liters. And then ang naobserbahan ko po sa dalawang upuan nila, pareho silang parang may hydraulic damper na kung saan na siya umaangat. Ayan. So hindi na tayo mahihirapan humawak pa pag may ilalagay tayo, di ba? And then sa fuel tank capacity, lamang po ng 1 litro dito sa PCX version 2 dahil meron po itong fuel tank capacity na nasa 8.1 liters at 7.1 liters naman po dito sa NMAX version 3. Fuel consumption, hindi sila nagkakalayo. 45 kilometers per 1 liter dito po sa NMAX version 3 at 46 km per 1 liter naman po dito sa PCX version 2. At dito naman po sa top speed ng NMAX version 3 standard, nasa 115 kilometers hanggang 125 kilometers per hour. At sa PCX version 2, 160, nasa 112 to 120 kilometers per hour. Pareho na rin po sila naka-smart keyless system. Dito nga lang po sa NMAX version 3, nandito sa center yung kanyang knob. At dito naman po sa PCX version 2, medyo nasa right side siya. So pareho din naman po sila ng mga button. Nandito po sa tabi ng knob yung fuel and seat button. Nasa baba naman po ng knob ng NMAX version 3 ang fuel and seat button. Lamang naman po sa packet ang NMAX version 3 dahil dito po sa left side meron siyang malalim na bulsa. Okay, nandito na rin po sa loob ang charging port. So kung dati po ay power outlet siya, check natin ngayon ha. Ayan, type C, ready na rin po ang kanyang charging port. Solo lang. So rekta na yung ating mga wire dyan. Dito naman po sa right side, okay, meron na kipot na packet, tamang-tama lang sa ating cellphone. Okay, dito naman po sa PCX, wala po siyang packet sa right side, kundi nandito po yung emergency key. Pag halimbawa nagka-problema tayo sa ating remote, ayaw gumana ng battery, tatanggalin lang po natin itong cover na to at nandiyan po yung pinaka-recta niya. And then sa left side naman po yung packet ng PCX. Okay, malalim din naman mga ka-riders. Ayan. So ito po yung itsura ng kanyang remote. Okay, meron po siyang dalawang button. Kakasama na po yung kanyang locator, on and off, at saka yung alarm. At nandito po yung charging port sa loob din ng packet. Ayan, type C na rin po siya mga riders. Lumamang na si PCX version 2 dahil naka TFT color display po sa kanyang instrument panel. Para tayo may maliit na tablet dito sa kanyang panel, square lang siya o rectangle. Meron po ito sigurong size na nasa 5x3 inches. At naka-standard na LCD display naman po dito sa NMAX version 3. So hindi po ito colored mga riders, parang black and white lang po yung kulay or bluish yung kulay ng kanyang screen. And then sunod na po natin yung kanilang mga switches and button. So dito po sa NMAX version 3, andito po ang high beam, low beam sign, turning signals, then horn, at dito po yung button po ng menu.
So dito po tayo mag-a-adjust ng ating mga indicators. And then dito po sa right side, meron na rin po siyang stop and start system. Okay, pag naka-activate po ito, kusang magsha-shutdown ng ating engine in case na mapatraffic tayo, mapatigil po tayo ng 3 to 5 seconds. At kung i-start nyo naman po, isang pihit lang sa throttle, start na rin siya agad. And then hazard lamp, electric starter push button. Meron din pong idling stop or stop and start system ang Honda PCX version 2. Ayan, ganun din po ang kanyang function basta naka-activate siya. And then hazard lamp, electric starter push button. At dito po sa kabila, makikita po natin yung switch ng kanyang traction control system. And then horn, turning signals. And then dito po nakalagay yung control ng ating panel sa ating TFT display. At nandito po sa harap yung kanya naman pong high beam low beam sign and then passing light. And then pareho pong merong phone connectivity ang dalawang motorsiklo na to sa pamagitan po ng Y-Connect dito sa NMAX at RoadSync naman po dito sa Honda PCX. Download lang tayo ng application po ng RoadSync. And then magkakaroon na po tayo at makokontrol na natin yung ating navigation. Makikita na rin po natin kung meron tayong tawag or text sa ating cellphone. So, dito na nakadisplay sa ating TFT screen. Makakapatugtog na rin po tayo ng music. And then pati weather makikita natin. Gamitin lang natin itong control niya. 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, fuel injected, 155cc displacement dito po sa NMAX version 3 at 160cc displacement naman po sa version 2 ng PCX. At ang maganda naman po dito sa version 3 ng NMAX, meron din po siyang variable valve actuation. So isa nga po itong engine technology ng Yamaha na tumutulong palakasin ang performance ng motor lalo na po sa high engine speed. Halimbawa po dun sa Aerox natin kapag nag-reach na po natin ang 60 km/h, kusa na po mag-a-activate ang variable valve actuation para i-switch sa mas aggressive setting or i-open ng mas wide ang valve para mas maraming hangin at fuel ang makapasok, resulting to better aggressive performance. And then sa starting system, dito po sa PCX version 2, gumamit po sila ng alternating current generator or ACG. At dito naman po sa Yamaha NMAX version 3, gumamit naman po ng smart motor generator or SMG. Although pareho naman po silang silent starting and power generation, mas lamang lang po dito sa NMAX version 3 dahil may tulong po ito ng hybrid assist or yung slight power boost during acceleration. Check nga natin mga ka-riders kung sino ba talaga ang malaki sa dalawang ito. Sa dimension po ng PCX version 2, nasa 1,936mm po ang length. And then meron po itong height na 1,123 at 742mm naman po sa width. At dito naman po sa length ng NMAX version 3, nasa 1,935mm. At meron po siyang height na nasa 1,200mm. Meron po itong width na nasa 740mm. So hindi naman sila nagkakalayo. Almost the same lang din ang sukat. And then sa performance naman po, dito po sa PCX version 2 na ABS, meron po itong 15.8 horsepower at 8,500 RPM and 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. At dito naman po sa NMAX version 3 standard, 15.2 horsepower at 8,000 RPM and 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Okay, sana nakatulong po sa inyo yung ginawa nating comparison dito sa dalawang motorsiklo na to na makabili na kayo bago matapos ang taon. At kahit ano naman po ang makuha nyo sa dalawang motorsiklo na to, sigurado panalo na tayo. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.